Kasing init ng araw ang pagmamahal mo sa lalawigan. Ramdam sa ngiti sa pagnanais na bawat isa'y madinig at masilayan. May puso kang marunong makinig sa hikbi at pagod ng bayang iniibig. At sa tindi ng init at pagsubok, may lilom na handang umalalay. At ang iyong pagsilong ay hindi pagtalikod, kundi paghahanda sa muling pagbangon. Sa lilim tumitibay, sa pagsilong, sumisilang ang tunay na pagsulong. Laging garantisado. La 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 la. Servisyong Gadiano. La 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 la. Damdam Lotto. Ulat sa lalawigan. Magandang araw mga kalalawigan. Mula sa tiwala at muling mandato na pinagkaloob ng mamamayan ng Occidental Mindoro, ipinagpapatuloy ni Governor Eduardo Bigadiano ang kanyang paninilbihan bilang gobernador sa kanyang ikatlong termino. Matapos ang formal na pag-asari ng katungkulan noong ika-30 ng Hunyo taong 2025 at panunumpa sa tungkulin noong ika-1 ng Hulyo taong 2025, agad na sinimulan ng administrasyon ang pagpapatupad ng mga programa at proyektong nakatuon sa patuloy na pag-unlad ng lalawigan at kapakanan ng bawat Mindoreño. Sa loob ng unang taon ng kanyang ikatlong termino, isinulong ng pamanang panlalawigan ang mga inisyatibong nakabatay sa kanyang iHearts Framework. Sa pagkakataong ito, atin pong balikan at tunghayan ang mga mahalagang tagumpay at mga hamon sa unang taon ng ikatlong termino ng ganadong panunungkulan ni Governor Eduardo Bigadiano. Patuloy na binigyang prioridad ng pamahalaang panlalawigan ang pagpapaunlad ng mga pangunahing infrastruktura kasabay ng pagpapatupad ng mga programang nagtataguyod at nagpoprotekta sa kapakanan ng mga pamayanang katutubo. Sa kabuuan, sa pamamagitan ng tanggapan ng Provincial Engineering Office, na ipatupad ang 71 proyektong pang-infrastruktura na may halagang humigit kumulang 702.42 million pesos, kung saan 52 ang ganap nang natapos at ang iba ay kasalukuyang isinasagawa. Kabilang dito ang mga gusaling pampamahalaan at pasilidad na sumasaklaw sa pagpapatayo at rehabilitasyon ng mga opisina at iba pang strukturang sumusuporta sa epektibong paghatid ng serbisyo publiko. Na sa katuparan din ang mga pasilidad pangkomunidad tulad ng covered courts at state facilities sa mga paaralan at barangay na nagsisilbing sentro ng aktibidad at pagtitipon ng komunidad. Sa aspeto naman ng transportasyon at konektibidad, isinagawa ang mga proyektong kalsada, tulay at kaugnay na infrastruktura na naglalayong mapabilis ang daloy ng kalakalan. Bukod sa mga proyektong pang-infrastruktura, patuloy ding isinulong ng pamanang panlalawigan ang mga programa nagtataguyod sa kapakanan ng mga pamayanang katutubo sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga serbisyo caravan sa iba't ibang bayan sa ilalim ng programang End Local Communist Armed Conflict na ihatid ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan, kabilang ang mga serbisyong pangkalusugan, panlipunan at pangkabuhayan sa tulong ng mga katuwang na ahensya upang mas mapalapit ang mga ito sa mga komunidad ng mga katutubo. Bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga katutubong leader, nagkaloob ang pamanang panlalawigan ng insentibo sa 175 leader ng mga administratibong unit bilang pasasalamat sa kanilang suporta sa pagpapaunlad ng mga komunidad.
Sa kabuuan, tuloy na pinatutunayan ng pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro ang tapat nitong paglilingkod sa mamamayan sa pamamagitan ng mga programang nakatuon sa kaunlaran, kapayapaan at serbisyong panlipunan. Sa pamumuno ni Governor Eduardo B. Gadiano, higit pang pinagtitibay ang adhikain ng isang progresibo at handang lalawigan sa anumang hamon. At sa pagpapatuloy ng ating sama-samang adhikain, higit pang pinaiigting ang serbisyo publiko na may puso at malasakit. Serbisyong ganado na, mas gaganahan pa. Isang paalala na ang bawat hakbang ng paglilingkod ay patuloy isinusulong ng may sigla at pagkakaisa para sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Ano ba yung vision mo, Gob, sa ating lalawigan? Isang simpleng salita. Isang lalawigan na maunlad, mapayapa, na nananampalataya sa dakilang lumikha, makatao, makabayan, na may katarungang panlipunan, nangangalaga at nagpapahalaga ng ating kalikasan. Dahil po sa pangunguna ng ating mahal na Gobernador Ed Gadiano, sa lahat po ng suporta sa atin dito sa Barangay Lagnas, lahat ng mga pinagawa dito ni Gob, mga completing, lahat po ito hanggang Victoria, siya po yung nakasuporta, siya lahat ng nagpagawa. Lahat po, pati doon, lahat ng putol-putol po sa ngayon, tapos na po, putol-putol nating mga kalsada. Lahat po na naiwan na putol-putol, dugtong-dugtong na po ngayon. Kaya kami nagpapasalamat sa ating mahal na Gobernador Ed Gadiano. Lalo na yung ating napiktuhan ng Tisoy, yung nagiba nating coverture po, yan nagiba po. Siya pa rin po ang sumuporta na para naipaayos. Ngayon po ay maganda na. Kaya sa ating gobernador, lahat ng mga project namin dito ay talagang tapos na po. Hinihiling po namin na lahat ng resurvey natin after 2027 ay tuloy po na may pagawa natin sa ating mahal na gobernador at kami po ay nagpapasalamat sa kanyang suporta dito sa Barangay Lagnas. Sa isang ganadong paglilingkod, susungin ang lahat para sa serbisyong tapat. Sa bawat baryo at gilid ng daan, puso ang dalang sagot sa hirap ng bayan. Sa init ng araw at hampas ng ulan, hindi urong, hindi magpapahinga. Kapag ang lingkod ay may paninindigan, ang bawat hakbang para sa masa. Akyat bundok, tawid ilog, para sa bawat pangako. Lakad lupa, kapit bisig, hanggang maramdaman ang pag-asa. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Kay Gobernador Ed Gadiano, taas noong bayan. Akyatin ang kabundukan, lalakarin ang kalupaan. Kay Gobernador Ed Gadiano, tapat na paglilingkod sa dulo ng pagod at hirap, may inyo na pong tugon. Maraming salamat po, Governor Eduardo Gadiano. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ang School Principal 1 ng Paitan Elementary School, Ma'am Marilyn Amores Baroga. So, ang Paitan Elementary School po ay taos-pusong nagpapasalamat sa ating mahal na Governor Eduardo B. Gadiano sa kanyang ipinagkaloob po na covered court with stay. Sa tagal-tagal pong panahon na ito ay pinangarap ng mga mag-aaral, mga magulang, mga kaguruan, ay ano po na ito ay natupad na po ang pangarap ng Paitan Elementary School. Kaya labis po kami nagpapasalamat ang pamunuan ng Paitan Elementary School, barangay official, sa aming mga PTA officer at ang buong mag-aaral ng Paitan Elementary School ay labis pong nagpapasalamat sa ipinagkaloob na covered court ng ating mahal na Gobernador Eduardo B. Gadiano. Maraming salamat po. Ay magandang tanghali po sa aking mga kabarangay, lalo't higit sa ating gobernador, na kung saan ang Barangay Aguas bilang barangay captain, Cesar Ison de la Cruz po ay lubos na nagpapasalamat sa ating mahal na Gobernador Ed Gadiano sapagkat nung ako'y manungkulan bilang kapitan, ito po ay rough road hanggang papunta po ng Surong at papunta po ng Barangay Rizal, papunta ng Barangay Manoot ay rough road po ito.
ay nabigyan po ng konkretong daan ang aming barangay at lubos po ang pasasalamat ng Barangay Agwas sapagkat matagal na po itong pangarap na masimento ang aming provincial road. Maraming salamat po sa ating mahal na gobernador. Salamat po sila sa mga naging instrumento ng kaganapan at katuparan ng ating mga pangarap dito sa Barangay Agwas. Siyempre po, ang Barangay Agwas hindi po malilimutan ito. Sa panahon po ng ating mahal na Gobernador Edgar Jano, lubos po ang pasasalamat po namin, lalo't higit po ako at ang buong Barangay Council. Salamat po ng marami, naging maunlad, maganda na po ang serbisyo ng aming daan. Salamat sa serbisyong ganado, maraming salamat mahal na Gobernador Edgar Jano. Isang masustansya at mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po si Governor Eduardo Gadiano at ang pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro ay malugod na nakikisa sa pagdiriwang ng 52 taong selebrasyon ng Nutrition Month na may temang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang wastong nutrisyon at pangangalaga sa kalikasan ay susi sa mas malusog, mas ligtas at mas masaganang pamayanan. Maligayang buwan ng nutrisyon sa ating lahat. Maraming salamat po at mabuhay ang bawat Mindoreño. Hey! Mindoro! Camera up! Let's go! Kasama ng Mindoreñong vloggers! Alam ng dagat sa tuktok ng bundok, ganda ng Occidental ating isinusulong. Bawat kwento may liwanag na hatid, sa bawat barangay pag-asa'y sumisibulagan. Hindi lang content, kundi inspirasyon. Bawat upload may puso't may aksyon. Sa likod ng lens may leader na tunay, Gobel kasama sa bawat tagumpay. Sa panpangon sa magabot ng pangarap, sa pag-asenso na sabay-sabay ang habang. Kasama sa saya, kasama sa laban, kasama sa gawa, hindi lang sa larawan. Mas gaganahan pa. Mula sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa inyo ang programang magsisilbing daluyan ng mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Programang maglalapit sa pamahalaan at mamamayan. Ganadong Lalawigan! Magbibigay ng napapanahon at mahalagang mga balita, paglilinaw sa mga kasalukuyang usapin. Ganadong Lalawigan! Update sa mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan at pagsagot sa inyong mga katanungan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng masarap na pananghalian. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Hatid sa inyo ni Governor Eduardo Bigadiano. Ganado na! Mas gaganahan pa! Makakasama ninyo ang mga pinagkakatiwalaang lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman at Ferdinand. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ayon at magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. Magandang tanghali, araw po ngayon ng Lunes at 20 na sa buwan ng Hulyo. Mula sa pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasan yung kalipunan ng mga balita. Ganadong Lalawigang Balita! Magandang tanghali po. Narito ang ating mga balita.
Patuloy na tumatanggap ng mga parangal at pagkilala ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng lalawigan ng Occidental Mindoro dahil sa mahusay na pagpapatupad ng mga programa sa Disaster Risk Reduction and Management. Ayon sa panayam sa ganadong lalawigan kay Mr. John Kenneth Barongo, PGADH LDRRMO 4, isa sa pinakamahalagang salik sa mga natamong tagumpay ng tanggapan ay ang patuloy na suporta ni Governor Eduardo Bigadiano bilang siyang chairperson ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Aniya, kung wala ang suporta ng pamunuan ay magiging mahirap maisakatuparan ng mga programa at serbisyong inilaan ng PDRRMO para sa mga mamamayan ng Occidental Mindoro. Malaki rin anya ang naitulong ng pagkakaisa at pagtutulungan ng buong hanay ng PDRRMO sa bawat aktibidad at programang isinasagawa sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Pinanggit din ni PGADH LDRRMO 4 na kabilang sa mga programang nakatulong para makamit ng Occidental Mindoro ang pagkilala sa Gawad Kalasag bilang Best Performing Province in Disaster Risk Reduction and Management, ang taunang tanim para sa kinabukasan. At ito ay sinagawa na rin sa mga lugar ng MAPSA at sa Samarika. Sa kasalukuyan, nananatili pa ring hawak ng Occidental Mindoro ang titulong Best Performing Province habang isinasagawa pa ng National Evaluation Team ang recalibration para sa susunod na Gawad Kalasag Assessment. Narito ang pahayag ni Mr. John Kenneth Barongo. Yung suporta po ng ating GovEd, ng ating PDRMC Chairman. Kasi kung wala pong suporta ng ating PDRMC Chairman, ay talagang hindi po din namin may ipoprovide ang mga programa po ng PDRMO na para po sa ating mga kababayan. Yun po. At isa yon. At syempre yung teamwork po ng PDRMO na laging pinapakita namin sa bawat programa, sa bawat event na aming ginagawa. Lalawigang balita. Samantala, nagsagawa naman ang Provincial Health Office, katuwang ang Department of Health ng Training of Trainers on the Philippine Integrated Management of Acute Malnutrition o PMAM para sa mga health at nutrition workers ng lalawigan mula July 14 hanggang 16. Lumahok sa pag-asana ang mga doctor, nurse, nutritionist, dietitians, municipal nutrition action officers at rural health midwives mula sa 7 ospital ng provincial government of Occidental Mindoro at mga municipal health office sa buong lalawigan. Isnagawang programa upang higit pa mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga health at nutrition workers sa magang pagtukoy, tamang pag-usuri, pag-refer at pangangalaga sa mga batang may moderate acute malnutrition o MAM at severe acute malnutrition o SAM. Bahagi rin ng layunin nito ang pagpapalakas ng outpatient at inpatient therapeutic care services at ang mas epektibong pagpapatupad ng PMAM sa mga lokal na pamalaan. Sa loob ng 3 araw, napag-asanay sa mailalim ang mga kalahok sa iba't ibang praktikal ng gawain, kabilang ang wastong pagsukat ng timbang, tangkad o haba, mid-upper arm circumference, edema testing, case management exercises, role-playing, paggawa ng information, education and communication materials, practicum at pagbuo ng mga action plan. Ay po naman sa Provincial Health Office, mahalagang maihanda ang mga health at nutrition workers upang mas mapabilis ang pagtukoy at pagbibigay ng tamang lunas sa mga bata na nakaranas ng matinding kakulangan sa nutrisyon. Sa pamagitan nito, inaasahang mas mapapalakas ang mga serbisyong pangalusugan at mas mailalapit ang layon ng lalawigan na makamit ang zero moderate acute malnutrition at zero severe acute malnutrition. Patuloy ding sinusulong ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro sa pamumuno ni Governor Eduardo Bigadiano ang mga programa nagbibigay prioridad sa kalusugan at nutrisyon ng mga bata bilang bahagi ng layunin ng mga paghatid ng dekalidad at abot-kayang serbisyong pangalusugan sa bawat Mindoreño. Lalawigang balita. Samantala, nagsagawa naman ng Dalamhasik Big Kiss ang Provincial Government of Occidental Mindoro
at ang Provincial Department of Health Office or PDOHO. Ito'y bilang bahagi ng pagpapalakas ng koordinasyon, integrasyon at pagkakaisa sa pagpapatupad ng universal healthcare sa Occidental Mindoro. Pinangunahan ang aktibidad ni Dr. Kevin Javier, DMO5 ng PDOHO at Dr. Romualdo M. Salazar Jr., PHO2 ng Provincial Health Office. Dumalo sa programa sina Governor Eduardo Gadiano, mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan na sina Bukal Aina Baticados at Bukal Jill Espejo ng Committee on Health, mga alkalde, konsihal na namumuno sa Committee on Health, mga chief of hospitals at mga municipal health officers mula sa 11 bayan ng Occidental Mindoro. Layunin ng pagtitipon na higit pang pagtibayin ang ugnayan ng mga lokal na pamahalaan at mga institusyong pangkalusugan para mas maging maayos ang paghahatid ng dekalidad at madaling maabot na serbisyong pangkalusugan para sa bawat Mindoreño. At ito ay sa ilalim pa rin ng Universal Healthcare Program. Lalawigang balita. Samantala sa iba pa nating mga balita, nakatanggap ng financial assistance sa mga victim survivors ng karahasan laban sa kababaihan at mga bata mula sa pamahalaan ng panlalawigan ng Occidental Mindoro sa panguna ni Governor Eduardo B. Gadiano. Sa pamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office, ipinagkaloob ang transportation assistance at livelihood assistance upang matulungan ang mga benepisyaryo na sa kanilang pagbangon at pagsisimula ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Ang transportation assistance ay inilaan upang makatulong sa gastusin sa pagpunta sa mga kinakailangang serbisyo at tanggapan, habang ang livelihood assistance naman ay nagsisilbing panimbulang puhunan para magkaroon ng mapagkakakita ang kabuhayan. Ayon sa PSWDO, bahagi ito ng patuloy na programa ng pamahalang panlalawigan para masuportahan mga biktima ng karahasan at matulungan silang makabangon. Kasabay nito ang pagbibigay ng psychosocial intervention at iba pang serbisyong sinasagawa ng Crisis Center for Women and Children. Patuloy na sinusulong ng pamahalang panlalawigan ang mga programa naglalayong mapangalagaan ng kapakanan ng kabata o kababaihan at mga bata, kasabay ng pagpapatibay ng mga serbisyo nagbibigay ng proteksyon, suporta at pagkakataong makapagsimula muli ang mga victim survivors. Lalawigang balita. Sa direktiba ni Governor Ed Gadiano, agad na rumesponde kamakailan ang AKAP-Hub upang matulungan ang 3 taong gulang na si Daisy na nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Nakipag-ugnayan kaagad ang AKAP-Hub sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para makapaglaan ng ambulansya na naghatid sa bata sa Occidental Mindoro Provincial Hospital. Pagdating sa ospital, agad na sinuri ng mga doktor at iba pang medical personnel ang kalagayan ng pasyente. Lumabas sa pagsusuri na si Daisy ay may skin asthma, isang kondisyon sa balat na nangangailangan ng tamang gamutan at tuloy-tuloy na pangangalaga. Agad din siya binigyan ng reseta para sa mga kinakailangan niyang gamot. Ipinakita sa insidenteng ito ang maagap na koordinasyon ng iba't ibang tanggapan ng pamahalang panlalawigan para matiyak na ang mga nangangailangan ng agarang serbisyong medikal ay natutulungan sa lalong madaling panahon. Sa pamamagitan ng AKAP-Hub at ng pakikipagtulungan ng PDRRMO at mga kawani ng ospital, naihatid ang kinakailangang serbisyo sa batang pasyente. Lalawigang balita. Sa ating pong panghuling balita mula naman sa Lubang at Look. Pinangunahan ng Provincial Governor's Office, Lubang Sub-Office, ang isang pulong sa Barangay Talaw-Taw, Look upang higit na mapalakas ang koordinasyon ng pamahalang panlalawigan at ng pamahalang barangay sa pagpapatupad ng mga programa at serbisyo para sa komunidad. Dumalo sa pagpupulong sa napulong Barangay Lester Quiñones, mga miyembro ng Sangguniang Barangay ng Talaw-Taw, doon din sa Executive Assistant 1 Florencito Tangi ng PGO Lubang Sub-Office at makawaring tanggapan. Sa naging talakayan, tinalakay ang mga pangunahing pangailangan ng barangay, mga prioridad na programa
at iba pang usaping may kaugnayan sa pagbababuti ng paghatid ng serbisyo publiko. Binigyang halaga rin ng patuloy na pagtutulungan at maayos na koordinasyon ng dalawang panig upang matugunan ang mga pangailangan ng mga residente. Ayon sa pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro, ang ganitong mga pagpupulong ay bahagi ng patuloy na pagsisikap sa ilalim ng pamumuno ni Governor Eduardo Vigadiano na mailapit ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa mga mamayan at mapanatili ang maayos na ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Ganadong lalawigang balita. Mga kaibigan, samahan niyo po ang ating mga balita ngayong Lunes ng tanghali. Ako po yung nakasama, Ferdi Data. At ako po naman si Helen Pilaro de Guzman. Diyan po lamang kayo at magbabalik ang ating programang Ganadong Lalawigan. At syempre sa ating pagbabalik, makakasama po natin ang Executive Assistant mula sa Lubang, Si EA Florencito Tangi. Kaya dyan po lamang kayo dahil magbabalik ang ating programang Ganadong Lalawigan. Sa bawat kanto, may galaw na ramdam. Bawat hagbang niya, may serbisyong handang ihandog sa bayan. Simple lang ang lakad, pero todo ang gawa. Tsinelas migop, simbolo ng tunay na pagsaserbisyo sa masa. Kaliwa, kanan, sabay-sabay tayo. Pag may leader na tapat, todo suporta ang tao. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Eduardo Gadiano, Chinelas Nico, astig na liderato. Look, stop, step, 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 pagkata. Step, 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 palakpak, ikot-ikot muna. Talong sa saya, buong probinsya, sabay-sabay gumalaw na. Uy, 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 ganado, ganado. Sa bundok at dagat, tuloy ang saya. May proyekto, may tulong, may pag-asa sa bawat isa. Okay mga kaibigan, tabi nandito ngayon sa Bahay Kandungan, dito po sa Batangas City. Atin pong bibistahin at titingnan itong ating Bahay Kandungan. Saan kayo? Taga Mindoro po, taga San Jose Occidental Mindoro. Ano pong sakit ng pasyente? Kawasaki disease po. Saan kayo nagluluto ng pagkain? Andyan po, meron po kami mga dalang rice cooker po. O, tingnan natin ha. No, dito ngayon nagluluto ang ating mga kabayan mula sa Occidental Mindoro. Nako! Wow, masarap po muna ang karne. Salamat po kay Gob, may ito kaming natuloy ang bahay dito. Maraming salamat po Gob at talagang isang malaking kabawasan din po sa aming mga problema ang pabahay niya ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Senior citizen, mahalaga. Gamot at tulong tiyak na dala. Sa bawat lolo't lola may kalinga. Pagmamahal at respeto itunay. Gobet kasama, alalay sa buhay. Walang iwanan, lahat ay kasama. Senior citizen, may malasakit siya. Isang masustansya at mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po si Governor Eduardo Gadiano at ang pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro ay malugod na nakikisa sa pagdiriwang ng ika-52 taong selebrasyon ng Nutrition Month na may temang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang wastong nutrisyon at pangangalaga sa kalikasan ay susi sa mas malusog, mas ligtas at mas masaganang pamayanan. Maligayang buwan ng nutrisyon sa ating lahat. Maraming salamat po at mabuhay ang bawat Mindoreño.
Halina't sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Eleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Sama sa lalawigang pinagpala. May pagkaka... Magandang tanghali, araw ngayon ng Lunes, 20 sa buwan ng July. Happy Monday everyone! Ganadong pagsisimula ng linggong ito ang atin pong ipinaabot sa lahat ng mga nanonood at mga nakikinig. Ay, good morning muna kay sa magka-eskwelang ito. Si Pings Galliano at si Polsky Ramirez. Gandang tanghali po, Ma'am Helen, Sir Ferdy. And rainy morning, sabi ni Polsky. Maulan ba ngayon? Ay, kanina umambon. Oo. Anyway, ingat-ingat lang po tayo, no? Kasi talagang nasa panahon naman na talaga tayo ng tag-ulan, di ba? At kailangan lang ho natin talaga ay palakasin ang ating mga immune system. Ang ating ating pong kalusugan ay talagang mas ingatan natin Alam mo, ngayon. tamang-tamang nababanggit mo, Helen, sapagkat kamakailan nagkaroon ng training of trainers na pinangunahan ng PHO, kasama yung mga nutritionist ang bawat munisipalidad. Ito yung tungkol sa yung sa PMAMBA ito, Philippine Integrated Management Acute Malnutrition. Ayun, may kaugnayan pa rin yan ngayon sa natin ngayon, Nutrition Month celebration ang buwan ng July. So isa yan sa pinagtuunan ng pansin programa ng Provincial Health Office, yung MAM at saka yung SAM. Pagka binanggit kasi na SAM, ito yung Severe Acute Malnutrition. Ito yung severe, grabe na. Grabe, oo. Malala na. Malala. Pagka MAM, ito yung Moderate Acute Malnutrition. So medyo lang. Oo. Ito yung ito yung sinasabi ni Governor Ed Gadiano na yung malnutrition ay dapat maalis, ma-eradicate o ma-minimize man lang sa ating lalawigan ng Occidental Mindoro. Kanina Helen, kausap ko si Doc Salazar, ang ating PHO, at tatalakay natin sana kasama yung Dalamhasik Big Kiss. Ito'y tungkol naman sa universal healthcare, sa kalusugan din. Kaya lang, every Monday yata mayroon silang MANCOM, kasama yung mga head of offices. So hindi maipapangako yung oras, no? Pero congratulations po, no, dahil naging naging malaking tulong, inaasahan natin na magiging malaking tulong sa ating mga kababayang Mindoreño. At si Dr. Bel Binosa Santos mula sa San Jose District Hospital ang dumalo, no? Diyan sa binabanggit natin, diyan sa binabanggit mong MAM, sa kayong SAM, no? Yung training of trainers. At ito po ay talagang may malaking bagay, lalo na ang pinag-uusapan ay nutrisyon, ng ating pong mga katawan. At pagka napag-usapan, Helen, nutrisyon, diyan papasok ngayon yung ating mga pagamutan. Kasi karugtong yan kaya nga nagkakaroon ng pagkakataon yung ating provincial government, to Governor Ed at PHO, na magtuloy-tuloy yung pagkakaroon natin ng mga kagamitan pang medical. At dito nga kanina umaga, Helen, 20 ng buwang kasalukuyan ay binasbasan kanina umaga sa provincial capital yung 2 bagong ambulansya. Ito ba yung binanggit ko sa iyo noon na patient transport vehicle? Yeah, PTV. PTV, oo.
So, Kaya kanina ay binasbasa na itong dalawang bagong ambulansya na bigay po sa atin ng Philippine Charity Sweepstake Office. Ito ay pinagkaloob sa San Sebastian District Hospital, yung isa. At yung isa, Helen, ay dyan sa San Jose District Hospital. Bagong-bago ito. Dalawa, no? Dalawa ito na talagang ang layunin, syempre, no, para sa pagseserbisyo sa ating mga pasyente, no, ng ating mga ospital. Actually, yung ibang mga ospital, ano, ay yung mga nakaaraang mga ng mga panahon ay napagkalooban na rin ng ganitong vehicle, Sasakyan. sasakyan. Pero sa ngayon kasi nakikita na talagang, halimbawa ang San Jose District Hospital, na talaga namang kitang-kita yung dami ng mga nagpupuntahan dyan, at maraming mga sineserbisyuhan. So, isa ito sa mga talaga binigyan ng priority ni Governor Ed Gadiano, at talaga ito ay sinugundahan naman ni Doc Salazar, di ba? Kausap mo siya kanina. At talagang ganun din, ang San Sebastian District Hospital. At isa sa pinag-usapan din sa Mancom, every Monday ba ito? Halos malimit, ay every Monday magkakaroon. Paano pa mapalakas yung ating antas ng pag-usapan ng medical, Sabi nga, sa pamagitan ng mga dagdag na ambulansya na ito, Helen, ay patuloy na mapapabilis yung pagdadala ng ating mga pasyente na kinakailangan dalhin o inuwan sa ibang mga ospital sa karating lalawigan man o kaya sa Karakang, Maynila. At sa pamamagitan din ito ay mas mapapabilis yung pagbibigay ng mga attention medical sa ating mga kababayan. Kaya kahit sa maliliit na barangay, Helen, kung napapansin mo, hindi man maibigay ng ating provincial government tulad mga kalintod na hospital, pero nabibigyan naman halimbawa ng mga chariot na pwedeng gamitin din sa mga ganyan mga pagkakataon. Oo. Transportasyon talaga napakamahalagang aspeto yan ng ating buhay. Lalo pa pag ang pinag-uusapan natin ay may kaugnayan sa ating pangkabuhayan o sa ating buhay, 'di ba? O kaligtasan. Talagang yung transport ay isa sa mga makakatugon diyan. Tapos yun nga binabanggit nga natin, syempre kahit na may mga ganyan, may mga ambulansya, merong mga patient transport vehicle tayo na natatanggap na tulong mula sa PCSO, mula sa Department of Health, ay pangarap pa din, at yun pa rin ang mga talagang tinatarget ngayon ng ating pong lokal na pamahalaan, ng ating pamahalaang panlalawigan, na hindi magamit yung mga ganyan ambulansya. Na ang ibig sabihin, dito pa lang pwede na siyang talagang lunasan. Kaya lang yung sitwasyon natin ngayon, Ferdy, di ba, parang nasa level 1 category ang lahat ng mga ospital dito sa Occidental Mindoro. Kaya pero alam mo, kaya ang isa yan sa mga tinutumbok ngayon at talagang tinatarget ni Governor Ed na at least magkaroon tayo ng isang level 2 na hospital dito sa Occidental Mindoro. sabi natin kahit nasa level 1 ang ating district hospital dito, kung titingnan mo isa-isa yung mga gamit na unti-unting dumarating, yung mga pagbabago, parang unti-unti na rin natin naiiwan, hindi natin napapansin yung pagiging level 1 ng ating hospital. Kasi kung titingnan, parang hindi na level 1 yun ang yayari. Pero still, level 1 pa rin tayo. At pag binanggit ng level 1, inulit-ulit natin, ay limitado. Pero kahit limitado, Helen, Pinipilit. kita mo naman yung mga basher ng district hospital. Walang mapagdala ng ibang pasyente, doon pa rin dinadala sa district hospital. Nabalitaan mo yun? Nabalitaan ko Number yun. 1 basher ng San Jose District. Ayun, lumalapit at Alam mo, din siya. kung ako ay basher ng hospital, mahiya akong mag-refer doon ng pasyente. So, ibig sabihin kasi, the fact na yan ay ikaw ay nagre-refer doon o kaya ay ikaw ay mayroong mga tinutulungan na pasyente para ang tingin mo ay yung tulong mo ay makakatulong talaga. Ibig sabihin, mayroon ka ring trust. Nagtitiwala at naniniwala ka. Naniniwala ka pala. Naniniwala ka pa rin. Na talagang... Dahil kung talagang may lalapit sa'yo, sasabihin mo na lang, huwag mo dalhin dyan, sa iba na lang. Di ba? Pero bakit dyan pa rin nagdadala? Kaya ngayon ang panawagan natin dapat tayo ay magtulungan. Ariin natin itong atin. Kasi talaga namang atin yan. Talagang ang maitutulong natin sa panahon ngayon ay yung pakikipagtulungan nga. Ano yung pwede mong maitulong, Kasi kung nagbibigay ka ng mga pagpuna, kung yan ay magandang pagpuna,
Ibig sabihin, meron kang kaakibat, may kasabayan suggestion na ka. suggestion. Hindi ka kasi pagka puna o kaya puna at ampula, magkaiba yan eh. Pag pumuna ka, ibig sabihin nun, pwedeng maging constructive criticism yon. Pero pagka pinulaan mo, no? Destructive na yun. Nakakasira na yon. Helen, ikaw ba'y nanood noong Coronation Night? Ay, Kailan ba ito? Biyernes ng gabi o Saturday? Nakalimutan ko na. Kailan na ngayon, parang Ernest? Oo, pero yan talaga inabangan. Oo. Inabangan ng ating mga kababayan. Itong Binibining Pilipinas. Yung kamakailan naman sa Peru ay binibini, Miss Tin International na ang nagwagi naman ay taga Sablayan, taga Occidental Mindoro. Siyempre kasi dalawa-dalawa ngayon yung ating representative from Occidental Mindoro. Si Miss Ain Nikaila Abad at saka si Miss Ara Josmin Ragoyal. At meron ding taga Oriental Mindoro. Kaya talagang inabangan ng mga taga Mindoro, no? Yung Binibining Pilipinas na yan, yung pageant night, yung coronation night. Yes. At ano ba mayroong forthcoming beauty pageant na naman? Meron. Nadadalahon na naman taga Occidental Mindoro. Meron? Alam mo, hindi yan naubos-ubos yung magagandang babae sa Occidental Mindoro. Ay, talagang hindi kami, hindi talaga, maipagmamalaki talaga natin ang kagandahan ng isang Mindorenya. Ang Mindorenya beauty ay talagang maipaglalaban natin. Alam mo, nung nakahilera yung mga beauties noong naglaban sa Binibining Pilipinas. Abay, masasabi, isa sa pinakamaganda ang taga rito sa atin. Hindi taga rito ako, pero may kita mo talaga. Ano din talaga, no? Stand out. Kaya i-congratulate natin, bagamat hindi sila nakasama sa top 5 or sa mga top na inaasahan natin, ay kino-congratulate pa rin talaga natin at proud pa rin tayo sa ating mga sa ating mga kandidata. Pero alam mo, candidates. mga bata pa naman yan eh. Even yung mga nananalo sa ating mga Miss Universe, ilang beses bang lumigwak yung mga yan sa mga contest na ganyan. Pero hindi tinigilan. Ngayon, nananalo nga. Exactly. Ganyan yung message na nabasa ko sa post ni Miss Ain Nikaila Abad. Na sabi niya, marami pa namang chapter ng buhay niya na pwede uling maulit. Parang gano'n ang sinasabi Hindi niya. dapat huminto dahil lamang sa isang beses na. Kaya ang nabanggit ko, Helen, kanina, na may panibago na namang prestihiyosong lalabanan ng ating kababayan dito. Ito yung Miss Teen Global Beauty Philippines 2026 na kung saan siya po yung nag-curtis call kanina kay Governor Ed diyan sa Kapitolyo, si Miss Alaysa Cruz. Hindi ko lamang alam kung tagasan si Alaysa Cruz. Siya ay apo ni Ate Baby Cruz. Anak nung... Baby, kasama natin sa trabaho? Oo, anak ni Mr. and Mrs. Nila talaga? sa Magsaysay. Kaya pala si Ate Baby may mukha din eh. Teka muna. Pero bago yan, i-congratulate natin ang todo naman muna. Itong dalawa. Dahil, sige. alam mo, yung kanilang pag-perform noong gabi na yon, sobrang inasahan ng mga taga Mindoro na talagang pasok eh. Kaya lang hindi tayo ang mga judges, no? Alam mo, doon ko hinangaan yung national costume. Kasi, ibang-iba talaga. Kasi nga dyan nga, yun ang mapabilang ka din, no? Si Miss Ain Nikaila Abad ay kasama sa top 5. Sa best in national costume. Nung napanood mo yan, ano masabi mo? Very good. Maganda yung yan. Maganda. Kahit naman si Miss yung kay Ara. Ain siguro, hindi lang siya masyado makilos kasi mabigat. Pero napasok siya. Napasok siya doon Mm. sa top 5. At yun ay isa talaga sa, kumbaga parang doon umasa yung mga kababayan natin nung nanonood, ayos, nakapasok sa best in national costume. So, ibig sabihin, may pag-asa to, At nakita din naman natin, kung paano sila rumampa. Yung kanilang pasarela, talagang... Ano pasarela? Basta yung pag naglalakad. Paglakad? Oo. Pagrampa? Mukhang masyado nagpapahalata, Ferdy. Nanonood pa naman si Sir Crisostomo Paras. Nakatatapos lang ng kanilang... Mr. John Paras. Tapos ba yung matkom? Matatapos lang ng kalaman. Kung huwag ka magpapahalata, hindi mo alam ang pasarela. Ay, nanonood siya dyan. Oo. Hindi, pag At arawatan. gusto ko lang nga palang ano ba tawag ito? Kasi kumain ako sa restaurant ni Mr. Pan, ni
ni accountant para sa Abra de Ilog. Masarap kumain doon. Talaga. Oo. Ayun. Teka muna, yung Helen. mga pasarela nila ang Oo, galing. sige. Kaya ako, kahit hindi sila kasama sa top 5 o sa mga title na inaasahan natin, wagi pa rin sila sa puso ng ating mga kababayan. At si Governor Ed Gadiano, nagbigay ng suporta yan financially and ganun din, morally, ay talagang ipinaramdam sa ating mga kandidata, yung ating mga panlabang ito. Sina Miss Ara Josmin Regoyal at si Miss Aini Kayla Abad. Dahil naniniwala naman talaga tayo lahat ng may lumalapit, ipapanalo. yes, lahat ng lumalapit sa provincial government na talaga nang binibigyan ng ayuda, ng hindi lang tulong, financial, tsaka kundi ng moral support. moral support. Ay dito nga sabi, itong apo ito ni Ate Baby. Oo, wag mo nang ulit-ulitin, baka sumikat sa Ate Baby, hindi yung apo Ito niya. yung inaasahan niya na sana may uwi yung corona at titulo. Ito pa gaganapin sa September 11. Malapit na, no? Hanggang September 16 sa Brazil. Ayun. Ipanlaban sa Kaya naman nung magtungo doon si Miss Alyssa Cruz kanina at nag-courtesy call, aba, yung ating mga kasamang mga empleyado at empleyada ron nagkaroon pagkakataon makapagpa-picture sa ating mga beauties. Aha. Ayan, kaya good luck kay sa September 11 hanggang 16. Sige, good kay luck, Miss ha? Alyssa Cruz. May isa pa. Okay. May isa pa. May isa pa, good luck din natin to sige, dahil ito ay nag-courtesy call na rin sa provincial government, kay Governor Ed, ang may birthday ngayon. Birthday niya ngayon, si Miss Birthday niya. Jonabeth Villante, na isa rin po sa mga inaabangan natin, yung competition sa Mrs. Philippines Grand International. So Mrs. naman ito, Mrs. Philippines Grand International. So sa ibang bansa din ang laban nito. Hindi ko lang matandaan kung kailan, kung anong buwan o kung ano ang petsa. Pero sa ngayon, ito na ang pinaghahandaan ng birthday girl. Batiin natin siya. Dahil birthday niya at alam ko ang birthday wish niya at ang birthday wish din natin sa kanya kay Miss Jonabeth Villante na sana makuha mo ang corona ng pagiging Mrs. Philippines Grand International. Kita mo, mayroon tayong teen. May Mrs. May Mrs. May mga binibini. Binibini. Mayroon kayang mga Sa lalaki. senior. Parang wala. Anyway, sabi ni Accountant Paras, sabi niya, good morning sa inyong dalawa. Thank you for this. Sana pala nabigyan ka ng discount. Nako, hindi po nabigyan ng discount. Discount saan? May masarap ang restaurant ni yung mga food niya. Oo, doon sa Abra de Ilog. Aha. Kasi ako sana may discount. Ay sabi ko ako'y senior. Aba. Ay hindi maniwala ako'y senior, ay di ako'y nagbayad ng buo. Ang yabang nitong katabi ko Pagka na to. lumuwas ka, Helen, kumain ka sa restaurant. Nakalimutan ko yung pangalan Ano ang kanyang specialty doon? Ano yung best seller niya? Ay, hindi ko alam kasi lahat ay bestseller eh. Kasi alam mo, Nakalimutan ko yung pangalan na baka pwede i-chat sa atin. Yung pangalan ng kanyang restaurant. I-flex natin. Para pagpunta ron, may discount. tayo. Anyway, i-flex ko lang din. Speaking of pagkain, nako, hindi ko nga lang kasi alam pala kung anong tawag dito, no? Pero, anong pangalan ng niya? Meron siyang pwesto dito sa dito sa may Barangay Bubog, yung malapit sa bahay ni na Doc Levy from hospital going to Bubog. Hospital, diba, galing hospital ka lang sa district, halimbawa dito sa Bubog, yung sa junction. Okay. Tapos punta ka ng Bubog, anong street 'yon? Bubog na 'yon. Bubog na ba yun? Sa atin ng Bubog yun. Di ba part ng Bagong Sikat Hindi, yun? Bubog yung pakaliwa ka na, di ba? Ayan. Anyway, saka ko na i-flex to, pero kagabi kasi, nakalimutan ko yung pangalan ng ng kanyang store. Ang sarap ng mga cake niya. Oo. Talaga. Kay Mikey yun kay Miss Mikey. And pag-usapan yung pagkain, Helen, maraming salamat ngayon palang pinapasalamatan na kita sa bibigay mo sa aking tuyong kamyas, ha? Pagkain yun? Siyempre. Ihahalo mo sa iyong di ba, merong nagbibigay ng masarap na mga isda. Na masarap siyang gawing sinaing. O kaya ay, ang tawag natin doon ay sinigang. Talagang swak na swak yan. Sige. At nakakagutom na po ang oras natin. Kaya siguro para naman may kasalo tayo at ganado sa ating pananghalian.
lulundag tayo ngayon, Helen, Talon. sa pinakadulong bahagi ng ating lalawigan ng Occidental Mindoro. Ito ay ang bayan ng Islan at bayan ng Lubang. Yon. Lubang and Locso. Ng Look At Lubang. Ayan. Yan. Nasa ating linya ngayon ang ating Executive Assistant 1 ng PGO Sub-Office ng Lubang. Actually, Lubang Look ito. Ano? Aha. Ang ating Executive Assistant 1, Florencito Tangi. EA, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, magandang tanghali po. Kumusta po dyan sa Lubang, sir? Umuulan ho? O maulan din ba? Sa ngayon po, wala pong ulan dito ngayon. Alam mo, pinagmamanak ng Lubang, Helen, ay yung kanilang lobster. Tama po ba yun? Yes. Hindi Marami pa rin pong lobster dito. Oh. Hindi ga ang aros. Oh, hindi. Lobster talaga. Kayo ba'y nagagawin ng San Jose? Hindi po naman gaano malimit, pero nagagawin pa parati doon. Hindi masyado malimit. Ayun. Pag uwi nyo, huwag kayo huwag kalimutan yung lobster, ha? Ang hirap magdala ng lobster. Anyway, Okay. ang love nating pag-usapan ngayon. Ang kamakailan, isa sa adhika ng pamumuno ni Governor Ed Gadiano ay yung ilapit yung serbisyo ng ating provincial government sa ating mga pamalaang barangay. Ano? At kamakailan kayo po yung nakipagpulong dito po sa barangay Talawtaw sa Loob. Talawtaw. Opo, kamusta po ito, EA, yung inyo pong pag-meeting dyan sa Talawtaw? Ano po, very successful po yung napag-usapan natin. Una po yung regarding po ito dun sa ating mga large cattle. Ano po? Large cattle po yun. Ano po ito? Large cattle po, yung mga hayop po natin, mga large cattle, yung po mga hayop po natin dun sa Talawtaw. Okay. Ayun po. Kasi po may mga concern po sila doon regarding po sa kanilang mga alaga. So ngayon, minabuti po namin na puntahan para malaman po natin ano po yung concern po talaga nila. Apo. So ano po? Sige po. At yung isa po na nailapit po sa atin, yung po kanilang daan na talaga po sobrang hirap lalo ngayon tag-ulan, na binigyan po natin ng pagkakataon na parating din at nang malaman natin kung ano po yung kailangan. So ang ating pong mahal na Gobernador Ed Gadiano ay palibasa nga po sabihin natin talagang serbisyong ganado at ganadong-ganado, minabuti po niya na binigyan po ng kaukulang panahon para po may ayos yung pong daan na sinasabi. At sa ngayon po, ginagawa po ng program ng ating pong engineer dito po sa provincial government. Yung po may tama sa AIP. Opo, yung po binabagit nyo sa Talawtaw po ito. Opo, sa Talawtaw po. Gaano po kalayo yung barangay Talawtaw sa mismong bayan ng Look? Ano po ito at tawid dagat din po ito, sir. Tawid dagat. Okay. Opo, tawid dagat. So para makapunta ka sa Talawtaw ay masasakay ka ng bangka? Bangka, opo. At yun po ang ginawa namin na itong last time na pupunta kami. Every time na pupunta po naman kami doon, talagang nagpabangka po. Wala po doon, kumbaga bayalan, hindi po. Talagang tubig yung dadaanan po natin, sir. So kamusta po yung inyong pagtalastasan sa ating mga barangay dyan? Nung mga nakataraan po, talagang kung yung pong lahat po ng barangay, yan po ay pinupuntahan natin. Para po una, mai-offer po natin yung services na meron po tayo dito sa provincial government, sa pangunguna po ng ating mahal na Gobernador Ed. At yan po nakikita po natin yung mga bagay-bagay, yung mga kailangan po nila na yan po ay sinasabi nila sa atin. At pinabagod po naman natin sa ating mahal na Gobernador Ed. So, okay naman po ba? Kumusta yung pagtanggap ng mga kapulong po ninyo, yung mga naging kapulong po ninyo? Kumusta yung pagtanggap nila doon sa mga suggestion na ibinigay nyo po sa kanila o sa inyo pong pagpupulong? Ay, nakakatuwa po dahil talaga pong kumbaga sabihin po nila ay meron po pala mga ganito. Okay. Na talaga pong kapag lalapit po natin sa kanila, nalalaman po nila na kung ano po yung mga servisyo na ini-offer po ng provincial government po. Ano po yung pangunahing programa o kahilingan na inilapit sa tanggapan ninyo? Bali po, sandali po. Bali sabihin ko po itong
una po sa lahat, yun nga pong kasi nga po dito po sa amin napakahirap po ng transportation papuntang Manila. So ang Governor Ed, alam po naman natin na naglaan po yun ng ambulance, ambulance, at gano'n po rin yung pong hospital na dapat pong pagdalhan ng aming mga kababayan dito po sa bayan ng Lubang. At yun po ay isang napakalaking tulong na ginawa ni Governor Ed para po dito po sa amin sa bayan ng Lubang. Talaga pong yan po hanggang ngayon talaga pong napakaganda ng serbisyo sa pamamagitan po ng PDRMO na siya pong in charge dyan po sa Ambulance and Land Ambulance. Kapag po, kasi ngayong panahon ito na tag-ulan ay nandyan yung mga malakas na bagyo, kumusta po yung pagkilos ng inyong tanggapan dyan kapag gaganto may mga panahon ng kalamidad, panahon ng tagbagyo? Apo. Bali po ang PDRMO at saka po ang isa pong sanghay namin dito ay sabihin na po natin yung PGO po. Talaga pong magkakatulong na dito po sa opisina, dito po natutulog at dito po nagtutulong-tulong kung ano po ang pangangailangan ng mga kababayan natin dito po sa Lubang. Alam nyo, sir, okay. Go ahead po. Sige po, may dadagdag po kayo. Go ahead. Kami po katulong din ang ating pong sa local government unit ng LGU po. Magkatuwang po kami. Talaga pong pagdating na po sa pagservisyo sa ating mga kababayan, kami po ay tulong-tulong po dito, sir. Ayun. Sir EA, ako ay interesado po doon sa inyo pong dalawang ospital dyan sa Luok at saka sa Lubang. Ibig sabihin yung Lubang may sariling ospital, Luok mayroon din? Sa ngayon po, ma'am, sir, wala pa po tayong hospital dito po sa Luok. Bali yung po kanilang mga patient, dinadala po nila dito sa atin sa Lubang. At maitagdag ko na po, bali po tayo po, ang probinsya po, meron po doon sarili ding meron po sariling land ambulance. Bukod pa po doon sa land ambulance po ng Look, meron po rin din tayo nag-distribution doon na kahit anong oras po nakakapagdagdag po ng patient dito po sa atin sa Lubang. Ayun, interesado po akong malaman, papaano po ninyo yung pagta-transport, halimbawa, yan po ay dadalhin saan ho madalas? Sa Batangas, sa Manila, yung po ating mga pasyente. Interesado lang po kaming ma-picture. Paano po ninyo ito sila siniservisyohan? Kasi tawid dagat po yan, no? Oo nga po. Bali nga po, ang una pong maganda naming na-i-offer sa kanila, yun nga po ating ambulance. Na yun po ginagamit. Kunyari po, manggagaling po ng LDH dito po sa amin sa Lubang. Yan po ang siyang ginagamit. Kung wala pong, kumbaga, yung pong mga barko namin dito o yung mga fast craft, kung hindi po nila kayang sumakay doon, tayo po ang nagsiservisyo. Kasi po, libre nga po yun. Everyday din ho ba? Yung barko ho ba daily or araw-araw din ho ba ang biyahe? Mula dyan? Hindi po ma'am. May schedule po sila. Anong araw po? MWF, ganon. Tapos, papuntang Batangas o saan po ang niyan? Saan po? Biyahe? Sa po? Bale, ang po dito sa sa Batangas, Nasugbu po. Lemery. Okay. Sa Nasugbu. Opo. Yung po ba mga kababayan natin dyan, alam na po nila yung servisyo na binibigay ng ating bahay kanlungan sa Batangas? Yes, sir. Yes, sir. Opo. So napupunta na nila yon. May mga pasyente tayo from Lubang, Look. Opo. Ayun. Alam na po nila. Opo. Meron din po tayo, sir. Meron din po tayong land ambulance na susundo po. Pagdating po doon sa PER, sila na rin po ang nag-a-attend papunta po doon sa ating hospital. Mayroon na rin ng ambulance? Meron po. Kaya napakaganda po. Ambulance po ito ng provincial government? Opo, ng provincial government. So po, meron na din po ang LGU Look. Opo, so ibig sabihin kapag may pasyente magagaling sa Look o kaya sa Lubang at nadala sa Nasugbu, may mag-aabang na ron na ambulance ng provincial government para dalhin sa ospital. Yes po, sir. Wow. Yes po, sir. So hindi na mahirapan yung pasyente natin, Hindi po. Yan po ang napakalaking napakaganda ginawa po natin na ating Governor Ed. Talaga pong hindi po nahihirapan ng tigan po. Ayun. Pagkakasupport ng patient. Oo. Alam naman natin na Sir Tangi na ang Lubang District Hospital ay level 1 category pa rin po, no? Syempre may mga pasyente tayo na madalas mangangailangan ng level 2 category na mga ospital. Saan niyo po madalas na
na ita-transfer o na ililipat po ang mga mga pasyente? Kasi po ang nangyayari kung ma'am, kung saan po yung available na kung available po na hospital, doon po sila nagpapadala nasa patient po kasi. Then kung wala po naman, nire-refer po ng ng LDH. Opo, kami po hindi pa nakating ni Helen dyan, gaano po kalayo yung bayan ng Luok sa Lubang? Ilan ba? How many kilometers yung engineer? How many kilometers yung Lubang and Luok? How many kilometers? So pwede More or pa less lang mga- baylan, no? Baylan John, baylan. Pwede pa lang baylan. O kilometers. Mga 12, sir. Malapit din lang. Yes, sir. Malapit, oo. Kaya pala napapasyalan ninyo yung Luok kasi malapit din lang, Opo. At saka napakaganda po ng daan. Wow. So yung pong mga programa ni Governor Ed, di ba si Gov lagi napapasyal dyan sa Lubang, sa Luok, no? Yes po. Opo. So yung pong mga programa ng ating provincial government ay kumbaga naihatid at inihahatid na lagi dyan sa inyong bayan. Yes po. Kaya kami po ay talaga sobrang nagpapasalamat kay Governor Ed. Dahil ngayon po nararating kami ng mga programa na dapat po ay para sa amin. Ngayon po, meron po tayong mga ongoing projects po ngayon. Sige po. Una po, ginagawa po ngayon yung construction Provincial Disaster Operations Center. Yung PDR po, PDR building. Ongoing na po yung construction, 90% na po. At yan po siguro matatapos na. Malapit po yan sa tanggapan ng PGO Lubang. Yes po. Okay. Nasa area po ito, sa area po. Okay. So 90% na ang completion. Yes, 90% na po. Sige po. Then, sabi po nating mahal na gobernador, by next year, ay yung po PGO building naman. Kasi medyo mali po yung aming opisina po rito. So nakita na mo Governor Ed na parang sabi niya kailangan palakihin na natin yan dahil maraming tayong empleyado dito. Correct. Awa ng Diyos po naman, yung kasi mga empleyado po natin dito talaga pong nagsusumikap na makapagbigay ng magandang servisyo. Kaya siguro na-impress na po din ang Governor Ed. Ilang po yung mga kasama nating empleyado dyan? Bale, kami, mga nasa 60 na po yata kami. Marami na rin, Oo, marami na po, sir. So, maliban po dyan sa proyektong binabanggit yun, ano po yung ongoing program ngayon na project na ating provincial government? Po. Bali yung pong sa ngayon po, ay yung pong construction and rehabilitation of seawall from Barangay Balikyas po yun. Then isa construction and improvement of level 2 water system, Barangay Burol. Then yung isa po, construction of evacuation center, Barangay Ninikat, Pag-asa dito po sa Lubang. Yan po ang mga ongoing. Opo. Ilang barangay po sa Lubang? Bali 16 po, sir. Alam mo, Helen, gaganda ng mga pangalan ng mga barangay dyan. Pwede mabanggit natin yung mga pangalan ng barangay EA? Opo. Ang barangay Tilig po. Tilig. Yeah. Tilig. Bigo. Maliig. Then, dito po sa Sorville. Tapos dito po dito na po sa town proper, Maligaya, bala yung Silangan ni sinasabi, then Kaluran, Tumibo, Tangal, Tagba, and Cabra. Ayun, sa Cabra. Isa yan sa mga tourist spot. Ang Cabra. Dinadayo ng mga turista. Ano po mga lugar dyan ang, alam mo, may nakikinig sa atin ngayon dito na gustong ma-explore yung bayan ninyo. Ano po yung pwede natin pagmalaking tourist spot sa inyong lugar na pwedeng pasyalan? Bale, ang talaga pong pinupuntahan nila yung sinasabi nating Onoda Cave. Onoda, okay. Historical. Alam, mukha yatang mahirap puntahan ito, ano? Hindi, okay po naman, basta yung pong yung pagaro, pero pagka ganito medyo tagulan, yun po ang medyo may kahirapan. Sir EA, curious din kami kung paano ipinatutupad dyan. Alam nyo dito talaga yung pamoso ni Governor Ed, yung open door policy. Paano pinapatupad dyan yung open door policy ni Governor Ed? Usually po, bali si Governor Ed po ay kung baga sabihin, etong Lubang po ay kapitbahay niya na. From time to time talaga kung dumadating siya dito, walang abiso, basta dadating na lang po siya dito. Kaya napakaswerte po namin na meron po kami. Kasi dito sa Mamburao, Lunes,
ay dyan ang open door policy ni Gov, no? Tapos pag Martes, nasa Sablayan Sablayan. siya. Ang Miyerkules, Sablayan din yata ito. ang Lunes at Martes pala, Oo. Mamburao. Ang Miyerkules, ang open door policy niya ay pinapatupad niya dito sa Sablayan. Sablayan. Huwebes, at saka Biyernes dito sa San Jose. Dyan po, ibig sabihin dyan, daily ay open door policy. Kayo po. Bali po ang governor, in-schedule po niya yung pagpunta rito. Hindi po yung kasi nga po medyo may kahirapan. Kaya pagka yung po in-schedule po niya, then tatawag po sa amin, dadating siya agad. Ayun. At saka dyan naman pala kayo, no? So kayo yung humaharap sa mga taong gustong may iparating sa ating gobernador. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kumusta po yung ugnayan ng local government unit ng Lubang tsaka ng PGO, ng provincial government? Sa ngayon po, napakaganda po ng ugnayan ngayon ng local government unit and provincial government. Talaga pong kumbaga talaga nagkakatulungan po. At lahat po ng programa ng provincial government dito po sa Lubang, alam po nila. Then ganun po rin sila. Kung ano po meron sila, lagi po tayong kasama dun sa mga pag-uusap na mga importante na yan. At yun nga po, nabibigyan po ng panahon ng provincial government at ng local government po. Opo, may Napakaganda po na ugnay. may nagpapatanong dito, kumusta raw po ba yung Cabra at ang Radar Air Force? Kumusta raw po ito? Ang Cabra po, as of now po, talagang unti-unti po nade-develop na sila. Dati po, ang mga kalsada po doon, wala pa kayong makikitang sementadong kalsada. Pero ngayon po, halos tapos na po yung matapos na po yung kabuuan ng Cabra. Ano ba makikita sa Cabra? Nandun po yung lighthouse. Okay. Yun po ang isang pinupuntahan doon, din yung sinasabi po, yung operation po ng ating pong mahal na business. Opo, yan po ang dinadayo doon. Yung pong yung Radar Air Force, ano po naman ito? Bale yung radar po, dati po ay hindi na po yun functional. So ngayon po, active na po ulit yung radar po natin dito. At may mga naka-duty na po doon ng mga sundalo. Kaya po ngayon po busy na po sila sa radar po. Opo, dahil alam ko yung lugar na yan parang first line of defense. Yes po. Okay, Sir Tangi, baka mayroon kayong nais na tayo po yung napapakinggan dyan, through online radio at saka Facebook page po ng PIO. Mayroon po ba kayong gustong ibigay na mensahe sa ating mga kababayan dyan sa Look at Lubang? Yes po, maraming salamat po sir. Unang-una po, napagbigyan niyo po kami na talaga po maabot na kami at ito po sa amin po mga kababayan, diretso rin po yung aming serbisyo na mga binibigay sa kanila. Like for example po, lahat po ng department na dito, lahat po ay nagkakaisa at para po sa magandang serbisyo nga po ng serbisyong ganado. Like for example po, doon po sa PEPO, yung PEPO po na sinasabi natin, ito po yung may hawak ng mga engineering po dito. Na ito po ay talagang kinakailangan ng bawat barangay. So ito po ay nagagamit po natin at nakapag-servisyo po sila na maayos. Dahil po sa mga equipment po natin. Tapos yung po namang sa ENRO po natin, talagang continuous po yung kanilang monitoring para po sa ating mga waterway para hindi po tayo maging plate dito. Kaya from time to time po, in-inspection, binubuksan po naman ang alyan ng ating po mga equipment. Opo. Yung PDRR mo naman po, di continue po yung kanyang serbisyo na yun nga po, makapag-transport ng mga patient, kumbaga from Look, Lubang, Batangas. So, dire-diretso po yung lahat ng services po na i-open niya. Opo, ang mahalaga dyan, lahat ng programa na pwede ibigay ng provincial government ay naibibigay po ng ayos sa inyong bayan, Na ilalapit. Yes, sir. Opo. Katulad po nitong dito po sa atin sa yung kung pagtawagin sa OPA, Office of the Provincial Assist Agriculturist. Bale, dire-diretso po yung ating pong distribution ng ating pong mga seeds, vegetable, yan po. Tapos pinapacilitate po natin yung provincial vegetable programs at binigyan po tayo ng mahal na gobernador ng greenhouse po dito. Kaya napakaganda po ng aming ngayon dito sa OPA. Yan po ang dinedevelop namin ng diretso ngayon. Opo. Then bale, every first Monday po of the month, pinalakas po natin yung SDBF po natin sinasabi, Spiritual Development and Values Formation, which is very important po yun sa Correct. aming pong mga empleyado. agency. Yes, opo.
then after po ng SDBF, meron po kaming consultative meeting after the Flag raising. Apo, may consultative meeting po kami, lahat po ng empleyado yun, para gusto ko po na magkameron ng magandang unity yung buong pong empleyado ng provincial government. Opo. Kaya po maganda po yung ugnayan dahil nga po may consultative meeting, napaganda po na nabigyan response. Tsaka maganda yan, para kung may sakali may problema man, ang sino man sa Napag-uusapan empleyado, agad. napapag-usapan agad. Yes, sir. Opo. Yan, napakaganda. Opo. Okay. Naman sa atin, bali po yung provincial educational assistant po natin, ongoing pa rin po yun, sir. Yung pong ibinibigay po natin sa ating mga scholars po, doon po sa GAD, din sa mga babae, at saka po sa PEP, sa mga lalaki, lubang loob po yun, parehas meron po tayo na ibinibigay na provincial educational assistance po. Yun po ang ating mga programa na talaga pong yan po Tuloy-tuloy. bibigyan po ng ating mahal na gobyerno doon. Yung po sa financial assistance po naman sa PSWDO, bari medical assistance, dire-diretso po yun. Then yung po transportation assistance, burial, milestone, back to school program, yun po ang mga yun po ang dire-diretso po nating itutulong sa ating mga kababayan. Ganun po rin livelihood assistance po for senior citizens, meron din po tayo niyan. Opo. Kaya yan po, dire-diretso po nating napapatakbo po ang ating provincial government ng naaayon po sa dapat po nating At naaayon. Oo, Okay, at oo. ayon, yung mga binabanggit nyo ho ng mga programa, nakikita din ho at Nararamdaman. dito ho na sa mainland province. Tsaka lagi po kayo makikinig ng ating programang Ganadong Lalawigan. Ha? Yes po yun. Yes, sir. At pwede nyo po itong gawing daan din para sa pagpaparating nyo po ng mga impormasyon para ho dyan sa mga taga-Lubang at sa mga taga-Luok. Salamat po na marami, sir. Opo, kung kayo po may nais na announcement o may parting dyan, wag po kayo magkatubilin na ipadala sa aming programa ha, para po ma-announce po natin dito. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po, ma'am. Okay, sir, maraming salamat sa iyo. Ingat kayo dyan. Ingat din po. Maraming salamat po. God bless po. God bless po. Okay. So, God bless. Alright, Helen, si EA1. Ate EA1 Florencito Tangi ng PGO Lubang. Okay. Nakakatuwa, no? Ma-imagine natin, parang nakarating na rin tayo ng Luok at Lubang. So, yung mga programa, hindi na iiwan, hindi nawawala. Sabi nga ni Oo. Gob, dapat walang naiiwan. Okay. So, kasabay ng ating pong mga kababayan dito, no? Hindi po nahihiwalay itong dalawang isla na sakop po ng Occidental Mindoro, ang Luok at saka ang Lubang. Okay. Paalam tayo, Helen. Tapos na ba? Tapos na. Sobrang ginanahan tayo, ha. Hindi natin namalayan ng oras. Sa ngalan po ni Governor Ed Gadiano at ng lahat po ng mga department heads ng ating pong provincial government of Occidental Mindoro, syempre pa, no? Sa ngalan po ng PIO, headed by Sir Jed Manuel at ang buong PIO team. Kasama natin dito, Ernest Romualdo, FJ Obra at si Robert Eugenio. Ako naman po ang inyong lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman. Samantala sa ngalan po naman ng PIO Online Radio at ng ating mga radio partners, ako po naman si Freddy Data, nag-iwan po ng isang magandang hapon na maraming salamat sa ginawang pagsubaybay. At tulad ng dati, sigaw natin sa buong mundo na tapoy ganadong Mindoreño. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Magandang hapon na po. Halina sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Eleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na,
mas gaganahan pa